isa sa mga problema ng mga OFW, yung mismong problema ng anak nila. Pinag-aral na yung anak nila, pati ba naman yung pag-a-apply ng trabaho. May nagte-text sa atin na tulungan ko yung anak nila makasakay ng barko o makahanap ng trabaho. Gusto ko sabihin, siguro yung anak nyo hindi nag-aaral o hindi qualified. Correct. So, kawawa yung OFW, ginastusan na, tapos hindi pa makahanap ng trabaho yung anak na ginastusan sa Pilipinas. So, bigyan mo lang sila ng tips sa job interview. Sige na, last na. Unang-una sa job interview is you can find kasi akin sa hospitality business, so yung mga hotels naman kasi may mga hotels na willing sila na you're just gonna send it online or yung iba naman walk-in. For the mga anak, wag niyo nang asahan yung parents niyo kasi laki-laki niya na, so you have to do it on your own. So you have to find resources. Una, madali lang naman mag-send ng resume online, tapos kapag nag-reply sila, and then you go to the interview, when you go through the process of the interview, just be presentable, don't be late, just be yourself, just answer the questions the way, yung first na ano sa isip nyo, and just go along with the interview, magiging okay naman. Ano yung mga question, sample? Ano mga tinanong? Sa hospitality, well, siguro in general, ang unang tatanungin nila is, tell me something about yourself, and then, why should we hire you? How are you in the workplace? How do you perform well with other employees? Ganon. Ganun lang naman. At kailangan Englishera ka. And in the hospitality business, kailangan, syempre, Englishera ka. Kasi communication is really essential. And we deal with international guests. So, pero sa ibang mga ibang industry, siguro, carry naman kahit hindi. Carry naman. Pero totoo din yan, Tita Lu, dapat talaga, yung mga anak ng mga OFWs, naku, parang, kasi, ako naging part ako ng HR department. Kapag ang nanay o ang tatay ang nag-a-apply para sa amin, para sa anak niya, terminated na. Terminated. Oo nga. Tsaka yung mga nanay na naghihintay sa lobby ng hotel. Totoo, tama yun. Dapat pinapaalis. Tama. Ganito nangyari. Mukhang mo sinasabi ka, Yapi. Kasi nasa Comelec ako sa City Hall para mag-ayusin ng aking yung aking member, yung Comelec, yung sa Comelec, para yung registration. Kasi hindi ako nakaboto last time. Ngayon, yung City Hall malapit sa Heart Center sa Sulu Hotel. Sabi ko sa anak ko, akala ko kasi hindi niya kasama yung boyfriend niya. So, sabi ko sa clear ko lang, incidental lang yan. Hindi incidental yan. Kasi ayoko siyang maglakad. Kasi naka-corporate attire siya. May kotse naman. Sabi ko, sunduin na kita para hindi na siya mag-taxi. Para makita siya nung na-applyan niya na hindi siya naglalakad. Yun lang naman concern ko. Tapos nakita niya ako sa lobby niya. Tinext niya ako, uwi ka na! Para kang stage mom. Kasi di ba nakakahiya na mo nag-a-apply ka ng trabaho tapos yung nanay mo naghihintay sa lobby. Para kang baby pa. Di ba, Kuya Jonah? Manit ng kakampi. Nako, Yapi, oo ako sa'yo. Ako naman ang concern ko, ang ganda-ganda niya, nakapusod, nakaayos, naka-makeup, ayoko siya mag-taxi. Tsaka nagtitipid ako sa taxi, mahal kasi yung taxi. So, nakatalikod siya, tinext niya ako, uwi ka na. Pero totoo yun, dapat talaga, yung mga bata, yung mga bagong graduate, simulan ninyo para ma-experience nyo ng tama. Kayo mismo. And one more thing, pag first job mo, pag fresh graduate ka, wag kang sobrang choosy na matataas na positions agad ang kukunin mo at matataas na hotels agad. Kasi usually ang mga kalaban mo sa mga matataas na hotel at matataas na position ay ang mga ibang tao na may experience na nakapagtrabaho na sa ganitong hotel, ganyan. Kaya kapag first job mo, you have to really start at the bottom naman. Yes. Work your way up before. Meron kasing may mga klase ako na nag-a-apply na agad ng managerial, ganyan, parang masyadong mataas yung kaya hindi sila nakakakuha ng trabaho. Which is true. At hindi niya tinanong kung magkano sweldo niya kasi unethical ba yun, attorney? Oo. Pero siguro pag-uusapan naman namin. I-divulge naman yun before even hiring. So pag tinanong niya parang hindi maganda ang dating nun? Well, hindi naman sa hindi, pero actually, dinidivulge naman talaga yun. Kasi dapat meron kayong meeting of minds. Parang dapat manggaling sa kanila. Correct. Hihintayin mo na lang na explain sa'yo. Kasi no employee would be... Correct. Kasi ang tawag dun, job offer.
And so was the salary being offered, not asked. Ang dami nating natutuhan kay Yapi sa pag-a-apply ng trabaho sa mga anak ng OFW, yung gayahin nyo si Yapi. Yeah. Sabi ni Yapi, wag lahat kayo sa Sulu Hotel, Sa mga nanay, hayaan nyo na yung anak nyo mag-isang mag-apply. Huwag nyo nang hintayin sa lobby. Umalis na nga ako sa tagal eh. Talaga. Okay, thank you. Salamat, Yapi. Good night. Okay, bye. Okay, 40 minutes after 10. Yan po yung si Yapi na anak ng OFW. Gabay ng OFW International. Host ng OFW. Dati kasi co-host namin yan. Ayaw niya mag-broadcast. Ewan ko ba kung bakit. Pwede naman pagsabayin. Sabi niya, ay naku, industry mo yan. Industry ko to. Biyaan mo na ako. Pero sometimes kasi, Tita Lu, talagang naghahanap kami, naging kami, ng identity namin. Minsan, ito kasi yung gift namin, ito yung gusto namin. Pwede naman pagsabayin. Saka nakakita pwede naman. Sa buong hotel na yon, sino ang hotel employee na broadcaster pa? Siya lang, di ba? She would realize it sometime in the future. Okay, 15 minutes after 10, dito pa rin sa gabay ng OFW International. Pinag-uusapan po namin yung London scam, yung job scam na naging experience ng anak ko. Pero tapos na ba tayo dun sa legal questions? Meron pa yatang dalawa dyan na tanong. Meron dyan tanong, alam ko kabisado ko yan, yung isa hindi natin nasagot. Tungkol dito sa annulment. Kung magkano raw magagastos. So, hindi po tayo makapagbigay ng fixed amount about mga law office, mga law firms. May kanya-kanyang rates yan. Mula sa acceptance fee. Magkano ba acceptance fee ng kaso? Depende po yan. Nung mag-umpisa po ako mag-practice, abot lang yung pong law. Kailan yun? Hindi pa naman po 1970s. katagalan. 1999-2000. Yan po. Yung batang-bata pa si attorney. Okay, ang acceptance fee yung ranging from mga 10,000 to 20,000? Dahil nga po ako junior associate, nag-prescribe po niya mga senior associates. Walang rates talaga? Wala po. Usually sa mga junior associates, ang binibigay lang dyan yung po mga appearance fee. Sa inyo po yan. Yung appearance. Acceptance fee po yan sa law firm. Sa law firm. Okay. Lang po. Bukod po sa salary mo, yung mga kasong binibigay sa iyo, appearance fee nun, sa iyo yun. Okay. Yan lang po, rates nun, mga between 2,000 and 5,000 pa. Hindi ko lang alam ngayon. Ay, oo. Pero dati pa yun. Mababa yun. Mga early 2000. Maaga mong gumising, tapos pag-aayos ka pa. Tapos sa layo-layo ng korte. Ang init-init pa sa courtroom. Tita Lu, yung sinasabi ni attorney, pa lang yun, initial payment mo pa lang yun. Kasi acceptance pa lang yun eh. Acceptance fee lang. Acceptance fee lang po yun. Wala pa po dun yung... Hindi pa po tumatakbo yung kaso. Oo, tinanggap pa lang nila. Wala pa silang tinutuldok, kinukuwitan o sinulat para sa'yo. Tinanggap pa lang nila. Wala pa pong trabaho yun. Okay. Yan ha, at least mayroon na kayong idea kung magkano yung mga abogado ang services nila. Okay, 16 minutes after 10, dito pa rin sa gabay ng OFW International. Babalik po kami at may reminder din kami sa lahat ng pupunta sa POEA sa December 18 at meron pa tayo 15 minutes para bigyan namin kayo ng Balitang Pilipinas dito pa rin sa gabay ng OFW International. Saan panig ng mundo ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Okay, meron na lang tayong ilang minuto bago matapos ang programang gabay ng OFW International December 18 ho sa POEA. Lahat ng gustong sumali, mag-join. Ako, meron kaming bandang
in-invite para sa ating entertainment. At syempre maraming salamat sa Film Life sa Ayala Land, sa PhilHealth Pag-ibig Fund, sa Pag-ibig ang Pinaghirapan May Katuparan. At syempre ang Jerry's Grill. Invited natin. Meron tayong gift certificate worth 40,000 pesos na ipamimigay lang namin. At sa Island Cove. At meron din tayong pasasalamat sa POEA. Maraming salamat kay POEA Administrator Hans Kakdak. Bata-bata pa noon. Kaya makakasama natin yan. Siya po ating special guest. At siyempre sa ating mga balita, malapit ng All Saints Day. Ilang araw na lang. Tito Lu, kaya nga, ang dami-daming mga pasahero nagkakalat. Papunta na talaga ng mga probinsya. Incidentally, Jonas, merong balita ang PAL na sa mga babiyahe po ng domestic flights, paki-check nyo po kung saan ang terminal nyo. Parang hinati na ng PAL yung mga destinations nila. May area sila na Terminal 3 na, merong matitira sa Terminal 2. So meron na rin pong PAL ngayon sa Terminal 3. May mga destinations na po sa domestic flights na sa pupunta na yung mga pasahero sa Terminal 3. Parang okay. Kasi starting tomorrow or starting Monday. Kasi dati, attorney, puro ampal lahat sa Terminal 2. Oo, right? Tama yun. So, sa marami tayong pasahero ngayon. Dapat pakicheck nyo sa inyong mga PAL ticketing office. Yes. At syempre, yung iba pang news natin, yung bagyong Ophel. Sa Quezon. Di ba sa inyo, umuwi ka ba? Baka po sa next week. Nagpapalipas saan pa kayo sa Quezon? Lopez po. Lopez. Quezon. Marami mga NPA dyan. Hi, mga NPA dyan. Tawag po namin dyan Chicks. Chicks? Bakit Chicks? Ito, Chicks. Pagka NPA infested area, ang tawag namin dyan, Chicks area. Terminology lang. Okay. Akala ko din naman natin. Yeah. Alam nyo, yung bagyong Ophel, kanina sabi nila mga 9 yung namatay at marami pang missing. 10 na po yata. Marami pang missing. Di ba dapat dumating yung panahon na wala na namamatay sa bagyo? Di ba? O sanay na tayo kapag may bagyo, talagang lagi may namamatay. Sa ibang bansa rin meron, pero hindi ganun kadami. Oo, hindi ganun kadami. Alam niyo po ang kultura ng Pilipino pagdating sa mga disaster, hindi pa rin ganun Kasi naman yung mga bubong, mga gulong pa rin ng sasakyan ang nilalagay. Ang Tita Lu, sana tumaas ng konti pa ang ingenuity ng Pilipino pagdating sa mga pabigat sa bubong. Yung disaster preparedness natin, hindi pa rin ganun Ay nako, sinabi mo, ngayon pa lang hanggang ngayon may mga sunog. Pag dumating ang bombero, abo na lang. Correct. At sa pag-iniintriga, Tony, 44 million pesos daw ang nagastos ni Pangulong Noynoy Aquino sa 5 days na state visit Australia. sa New Zealand at sa New Zealand. Australia. At alam nyo, sa usapan, sa meeting ni Pangulong Aquino tsaka sa mga official sa New Zealand, pwede na raw maging yung tourist, magtrabaho sa New Zealand for a year. Para sa Singapore, pwede kang magstay ng 1 year, tapos magtrabaho ka doon, kahit na tourist ka. Talaga. Just because, resulta ng paikipag-usap ni... Parang sa agreement na nila. That's good. That's may opportunity rin Ewan ko talaga. lang kung start na to ngayon or next year pa. Pero, ang lungkot naman dyan sa New Zealand, Mas diba? marami pa nga daw baka doon kaya sa tao. Hindi yata ako sanay sa bundok-bundok, dagat-dagat. Pero Tito Lu, maganda kaya doon. Ikaw, basta may wifi, pwede na, no? Basta may nature Yes. I'm Maori. At pa Tito Lu, mayroon pang magandang balita. Ang Comelec nagwawala. Ayaw mag-extend kasi, nagwawala yung mga tao, ayaw daw mag-extend ng Comelec. May timeline kasi ang Comelec, Jonas By December, dapat prepared na kanilang mga listahan. Correct. Pati mga kandidato. Ako naniniwala din ako kay Commissioner na dapat din extend. Kasi 2 years na nga daw nila sinasabi yan. Bakit kayo lang kayo ng Pilipino yung kultura last minute. Oo nga, attorney. Pero ako, naniniwala sa kanya, walang extension dapat. Hindi ako nakapagpa-register. Pero mas maganda sanang gawin ng Comelec yung hindi lang sa mga Comelec offices, siguro gawan nila ng paraan para sa mga malls ba? Oo nga, mas malamig kasi, di ba? Kagaya ginagawa ng NBI, DFA. Tama, maganda yan. Kaya ang init-init dun sa
City Hall. Tsaka hindi lang yung Tita Lu, kasi kung nasa, halimbawa, di ba problema ng iba kasi may pasok, may trabaho, may ganyan. Tama yan, Jonas. Yung mga nagtatrabaho na magpapatransfer, magpapa-reactivate, magpapa-cancel na kanilang registration, hindi nila magagawa yan kung may pasok sila. Tama din. Samantala kung nasa Mall of Asia yan, may libre ka ng pasyal, may lamig-lamig pa. Bigyan natin maraming access through online, sa mga malls, hindi lamang sa Kasi ginagawa na rin ng SSS yan. Tama diba? po yun. POEA, OWA, parang satellite office. Kailangan po talaga ng SSS dahil kinakailangan lang makakolekta ng maraming contributions or remittance. Kaya accessibility ang usapan dyan. May financial aspect pa na yun. Okay. Alam mo, benepisyo ko walang pondo. Okay. Alam mo, may ginawa ko news pero wala na tayong oras na nagte-text pa si Pearly. Pearly, next, itong haba-haba ng text na tungkol sa kanyang additional experience. Bad experience. Okay, wala na tayong oras kasi may susunod, Next week, meron pong kampanyang US Embassy. Meron silang campaign na walang sikreto. Pag-uusapan natin yan next week. Ano yung walang sikreto? Paano mag-apply ng US visa na hindi na-deny? Marami po kasi sa ating mga kababayan. Si Jonas hindi na-deny. Ako rin hindi. Ako in denial na lang. Pero ako expired ng aking US visa. At syempre, bago tayo magpaalam, yung gabay ng OFW International, hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. At ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat, gayon din ng Employees Compensation Commission, higit ba sa benepisyo ang binibigay na serbisyo. Yan, tagaroon si Attorney Jonathan Villasoto. At sa OFW Family Day, mag-text lang po kayo sa 0926-617-8082. Ang OFW Family Day is sponsored by Film Life, Ayala Land, PhilHealth, SSS Pag-ibig Fund, Jerry's Grill, SM Appliance Center, Pro Friends Realty, Island Cove Leisure Park. Maraming salamat kay POEA Administrator Hans Kakdak. At bago tayo magpaalam, alam nyo sa Facebook, basahin na natin. Maraming lumalabas ng mga quotable quotes. Na maganda naman talaga. Na maganda naman. Yan. Mga words of wisdom, lagi natin gagawin to kasi sayang naman yung nilalagay natin sa Facebook na hindi namin nababasa, di ba, Pearly? Kaya ito po, pumili po si Tita Lu ng isang napakaganda. Kung kayo na mo nanggaling, ito na. Kasi last time kasi binasa natin yung mga poems ng The Migrants. Correct. Pero alternate natin sa mga best quotation. Correct. Sige. Ito naman ang ating word to live by. Ito, sabi dito, don't ever compare yourself to others. Stay focused on your own journey and leave footprints behind. Attorney, explain. Pag-explain ka nga, Attorney. Wala na po yun at oras. Kumbaga, para hindi ka maawa sa sarili mo, since wag ka mo lagi ikukumpara yung sarili mo sa iba, may kanya-kanya tayong kapalaran. Correct. Mahirap po ikukumpara mo ang sarili sa iba. Hindi may ka po makakahigit. Hindi. Iba. Yung bawat individual ay may kanya-kanyang katangian. At kanya-kanyang kasiyahan. At katangian. Kasiyahan ako. Yes. Hindi, walang ginawa ang Panginoong Diyos na pare-pareho. Kaya nga. Kasi pag kinumpira mo yung iba mo, yung sarili mo sa hindi iba. Hindi ka po masisiyahan. Pero Tito Lu, Attorney, meron isang magandang iniwan salita dito sa bandang huli. Sabi, leave footprints behind. Ibig sabihin nun, gumawa ka ng isang kayanig-yanig na bagay na mag-iiwan ng... Yes. Magkaroon ng legacy man lang. Yan, legacy! Ay, yung legacy ko kapag natsugi na ako sa mundo. Gusto ko maalala ko ng mga OFW. Bilang tita ng OFW. Tuwing Saturday, may nagpapasaya sa inyo online, di ba? Dito sa ating website, www.gabaynangofwinternational.com. Ay, mga archive broadcast namin, wag niyo pong kalimutan. Every time na meron kayong free na oras. At kasi gusto nyo i-verify pa yung mga iba pang topic na hindi nyo naabutan. Bawa, naalala nyo may SSS na ganito. Balikan nyo. Basta i-type nyo lang po. Visit mo lang yung www.gabaynangofwinternational.com. Tapos i-click nyo lang yung archive broadcast. Nandun si Attorney Jonathan Villasoto, si Jonas Rivera, at siyempre si Tita Lu na laging absent. Correct. Tsaka pag meron kayong mga legal na nakalimutan, balikan legal nyo lang. questions. Ayan, si Attorney nandun. Attorney, ba't di mo bigay yung number mo? Kaya doon nila sa website, sa Facebook natin, Gabay ng OFW International. Sa public service, yung ecc.appeals@gmail.com. 899-4251, local 220. Cellphone po, cellphone. 0916-824-5502. Ayan, na broadcast na. Ang bilis naman. Binilisan.
Sa mga nabilisan po, bisitahin nyo lang po yung website. Paulit-ulit po yun. Yes. Okay po, maraming salamat. Text nyo lang po kami 0926-617-8082. Yung mga nag-message sa next week ko na po babasahin. Okay, ang programang ito ay sa inyo ng OWA, SSS at ng Employees Compensation Commission. Maraming salamat din sa Pag-ibig Fund. At siyempre, maraming salamat. Have a nice weekend. Sana mag-enjoy kayo sa All Saints Day. Ayan, at sa mga maglalakbay, ingat po kayo. Yeah. Maraming mga bahay, susi, na maayos. Huwag kayo uuwi kagad, lalo yung mga bahay ng mga OFW na magaganda. Naker! I-close nyo po ng gusto. Dapat may maiwan, hindi kayo lahat aalis. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Bye! Bye!